kawatan, mastermind ng sindikato, kung ano po, kidnapping, kung ano-ano po ang binibintang sa kanila, wala silang sagot. Ha? Simple lang ba hinihiling ng mga taong bayan eh? Ha? Magpa-drug test ka, magpa-hair follicle test ka, Marcos, bakit ayaw mo? Kung talagang totoong hindi ka talagang na-involved sa drug BBM, hindi kita matawag na presidente. Kasi ayon kay Atty. Clinton kasi, bugos ka na presidente. Kaya ka umabot ng 31 million na kasi nagbawas yung boto na binigay sa iyo, no? So kung ako sa iyo, Marcos, maya-iya ka naman, no? Ang mga tao dito hindi nag-ipon ng basta-basta na lang. Ha? Nagtatsaga dito, matulog at sa gutom. Galing pa sa iba-ibang mga lugar kung saan pupunta rito. Isipin mo na lang yan. Marcos, yung 31 million, kung 31 million ba, ha? Hindi totoo yun kasi sinabi ni Glenn. Ba't ayun na idemanda si Atty. Glenn Chong? Kasi nabihan ka, Lisa, lahat na pambabastos ginawa na sa iyo sa Satanas. Na kung hindi mo kung hindi ka susundin, ha, ng bangag mong asawa, ayaw mo siyang, ayaw ko nang sabihin, pero bastos, alam mo yun. Sinabi ni Glenn Chong yun, ha? Hindi ka daw magpapaiyot pag hindi ka pinagbigyan ni Bongbong Marcos. Laking kahiyan yan. Ha? So kayo mga pare, matatanggap nyo ba ang namumuno dito sa Pilipinas na ganyan ang namumuno sa atin dito? First family nakakahiya. Pag mula sa tatay at saka nanay at saka pati anak, pinagbintangan na gumagamit ng droga. Ha? Father, mga fathers, Father daw kayo kung tawagin. Hindi ba kayo naawa din sa mga tao? Iba't ibang lugar to, galing sa Mindanao, galing sa Bisaya, kung saan-saan ang galing, oh. Nandito, nagtsatsaga, gutom at saka puyat ang inaabot. Tapos kayo, manhid kayo. Mga father. Alam nyo, kung pwede ko lang kayo mamumura, kailang bawal sa magbura eh, no? Ilang taon ka na ba, tatay? 73 na po ako. 73 na si tatay. Ginagawa ko dito, makisali ako dito. Hindi ko matiis. Magmulat sa poll ng umupo ang mga Marcos at pinanatan ka nila yung mga Duterte. Ang unang ginawa ko dito ang paluslos. Alam ko, ha? Ito ay planted masyado yung ginawa nila, no? Ang upo pa lang itang paluslos, anong ginawa niya? Gusto niya palitan ang 1987 Constitution. Pag People's Initiative siya kagad, para magpapirma siya, makakuha siya ng 1/3 na botante doon sa 68 million na botante, makakuha siya ng 1/3 doon, pasok na siya, maging Prime Minister siya. Pag naging Prime Minister siya, after 6 years, si Sandro, na anak ni Bangag Marcos, yan ang papalit na maging presidente. Wala kayong plano talaga na aalis yan sa Malacanang eh. Yung pagbalik nyo ngayon, yan sa Malacanang, plano yan, kaya nakipag-alyansa kayo sa mga Duterte. Dahil plinano nyo na yon para makabalik kayo sa Malacanang. Ngayon, nakaupo na kayo ngayon, kapituko na kayo dyan ngayon, na hindi na kayo, wala na kang balak na para bumaba. Kaya nga may eleksyon eh. Marcos, unang paabutin na darating pang eleksyon. Kasi yung asahan nyo, pagdating ng eleksyon, makarating man kayo, at asahan nyo na mananalo pa kayo. Siguraduhin ko sa inyo, Marcos, hindi mawawala ang mga tao dito sa EDSA kung manalo mo kayo. Bakit? Daya na lang kasi pag-asa ninyo eh, na manalo kayo eh. Pero kung malinis na eleksyon, siguraduhin ko sa inyo kung mananalo. Kasi tingnan mo dito, kasi sa abroad ng OFW, may rally doon, nagrarally sila laban sa inyo. Yung dating bumuto sa inyo na 31 million kung 31 million man, pero sabi na nga naglinsong eh, baka wala pang 20 million yung ano mo, dagdag bawas lang Marcos eh, kaya hindi kita matawag ng presidente ka eh, kasi bugos na presidente ka. Ayun kay Atty. Glinsong eh, di ba? Bakit ayun inibanda si Glinsong? Puro kababuyan na yung binabato sa inyo, bakit inibanda si Maharlika? Ha? Dapat, kung talagang malinis kayo, sinisiraan na kayo ng mga ano, si Glinsong oh, binababoy na nga kayo eh. Bakit hindi nyo sabihin na, bakit hindi nyo sagutin ang mga bintang ni Glinsong sa inyo, ako sa inyo, na nadaya ka Marcos? Kung ano-ano sinasabi sa Elisa. At pinagbintangan ka Lisa Satanas na ikaw ay nangidnap ka ng 2 bata doon sa Turkey. Pinakidnap mo at dinamit mo pa ang process para lang magidnap. Alam mo Lisa, no, asawa ka, alam kong ikaw ngayon ang namumuno sa Pilipinas, hindi si Marcos eh. Kasi nga, under desaya si Bongbong Marcos sa iyo, di ba? Kasi sabi ng Glinsong, pag hindi mo siya sinunod, pag hindi kanya sinunod, hindi siya makatabi sa iyo. Ganyan.
Alam nyo, no? Ako nanawagan ako sa lahat ng mga denominasyon, ng mga sekta. Tandaan nyo po, ano man ang ating, regardless kung ano ang ating mga sekta o denomination po, tandaan nyo po, Kristiyano po tayong lahat. Huwag niyong isipan na si Kibuloy, ibang relihiyon niya. Depende na lang sa tinuro ni Kibuloy. Kung anong turo ng bawat denomination, yun po yung dala-dala nila. Pero sigurado ko naman na wala naman itinuro siguro na para magnakaw ka, para magmuntay ka. Wala naman siguro tinuro sila na masama, no? Iba-iba lang ang ating natanggap na turo. Kasi ang natanggap ng turo, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, yun po ay doon kinuha yan sa 10 utos ng Diyos. Sa 10 commandments yan. Pag sinunod mo yung from 1 to 4 na sa 10 commandments, yun yung pag-ibig sa Diyos. 5 to 10, yun po yung pag-ibig sa kapwa. Mga anak, igalang ninyo ang iyong ama at ang ina, pagbibigyan ko kayo ng mahabang buhay dito sa lupang binigay ko sa inyo. Naka-anin na oras, huwag ka pumatay, huwag ka mga lunya, huwag ka magnakaw, huwag ka maindi sa kapwa, huwag mong pagbintangan ng kasinungalingan ng kapwa mo. Yan po ang pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig sa kapwa. Yan po ang dapat natin tandaan. Bakit po hindi tinuturo yan sa inyong simbahan, mga fathers? Yung 10 utos na dapat ninyo ituro sa simbahan, sa mga Kristiyano na sumisimba, iniiwasan nyo. Dahil bakit po? Ang dami nung binago eh. 10 utos yan, ginawa nyo na lang siyam eh. 8 eh. Biniyak nyo pa yung 10 eh. Alam mo na yung sekreto, nagbasa ako ng Biblia eh. Ang sabi ng Diyos kasi nagsisimba tayo dahil mahal natin ang Diyos. Nagsisimba tayo pagpakita natin ng respeto. Nagsisimba tayo dahil kilala natin ang Panginoong Diyos. Pero anong sabi ng Diyos? Tingnan nyo, buklatin yung Biblia nyo, Father. Alam ko sanay kayo nagbasa ng Biblia bago kayo maging Father, inudingahan kayo bago inudingahan para magpare. 10 years to 12 years na kayo bago nila pagkapare. Bakit hindi tinuturo sa pungotos? Ang sabi ng Diyos, if you love me, keep my commandments. Bakit nilalabag niyo ang utos ng Diyos, mga pare, mga father? Doon na yun sa 1 John 2:4. Kung sinasabi ng sino na kilala ko ang Diyos, ngunit hindi tinutupad ang aking mga utos, ay sinungaling ka. Father, pakitingnan sa Biblia mo kung tama yung sinasabi ko sa 1 John 2:4. Hindi nyo sinusunod ang utos ng Diyos, sinungaling kayo. Bakit binago niyo ang utos ng Diyos? Marami ako natuklasan, Father, kasi hindi ako nagsisimba sa Katoliko. Pero dapat isipin ninyo, Kristiyano pa rin tayong lahat. Ituro niyo ang tama. Ipakita niyo naman ang inyong simpatiya sa mga tao ngayon na nandito sa EDSA, Father. Huwag kayong bias. Kayo yung unang galit na galit sa mga Marcos, kung ano mga sinasabi ninyo di ba? Marxism, magnanakaw, kung ano-ano lang nila ang bintang nyo kay Marcos. Tapos ngayon tahimik kayo. Magkano ba, Father? Ilang milyon ba? Ang laki-laki siguro ng dinunit sa inyo ni Lisa Satanas at saka ni Tapaluslos, no? Kaya tahimik kayo ngayon. Alam namin yun. Hindi naman kami mga bubo para pakiramdam eh. Halatang halata kasi, Father, nanahimik ka lahat ngayon ng mga ahensya ng gobyerno, nanahimik. Bakit nasahid ang pera ng bayan? Bakit nasagad ang pera ng bayan? Kasi nga, ito si Tambaloslos, kuha ng pera sa kaban ng bayan, tapos mamimigay ng ayuda. Doon sa mamimigay ng ayuda doon, pinipili ng ayuda. Unfair naman yan, mahirap din kami. Bakit hindi kami nakatanggap ng ayuda? Bumabayad din ako kami ng tax, bumabayad kami sa SSS, bumabayad kami sa PhilHealth. Nag-retire na ako, hindi ko napakinabangan yung PhilHealth ko. Tapos ngayon, nanakawan mo pa yung mga anak ko, binabawasan ng SSS sa PhilHealth, ito yung anak ko na nagtatrabaho, binabawasan niya, kinakaltasan niya sila. Tapos ngayon, i-transfer ninyo ngayon, kukunin nyo yung sa PhilHealth, hindi naman sa gobyerno pera yun, pera ng mga membro yun ng SSS. Hindi ba bawal yan? Malversation of funds yun, bakit hindi nito imbestigan ito mga ano nung ginawa ninyo? Bakit kukunin nyo yung sa PhilHealth? 89 billion yun. Kinuha nyo sa PhilHealth, tapos nung mabuking kayo, na kinuha ninyo yung pera sa PhilHealth, binalik nyo 60 million na lang, nasaan yung 59 million? Ibig sabihin, wala na talagang pera pala ang Pilipinas. Nawagan ako sa mga pulis. Kayo mga pulis, kawawa kayo pagdating ng panahon. Baka wala nang isisweldo sa inyo pag pinatagal nyo pa si Marcos dyan. Said ng bayan natin, darating ang panahon, kita mo kinakaltasan pa kayo? DSIS, kinuha yung pundo, binawasan. Puro pangako. Wala namang natutupad.
Ang galing magsalita ni DDM, palibas yung bangag, no? Ang gisa na salita niya, wala sa kanyang mga gawa, no? Malayong malayo, Hindi mo kayo mulahin ang mga tao, BBM, dahil ang mga tao ngayon gising na, Sa dami na ngayon ng mga social media ngayon, yung mga mainstream na to, bayaran dito, Kayo yung mga galit na galit kay mga Marcos, kaya nanahimik kayo. Alam mo, kung hindi siguro si Duterte ang kalaban ng gobyerno ngayon, baka naglabasan na kayo ngayon. Kung hindi si Duterte. Baka naglabasan na kayo ngayon lahat yan, pati kayo mga father. Pangunguna kayo dyan. Ito mga madre, kitang-kita doon, kasama pa doon sa mga NPA, mga pakakaliwa, sumasama sa rally doon sa harap ng Malacanang, sa Arroceros. Mga madre, hindi ba kayo nakakahiya niyan? Hindi ba kinakahiya niyo yung father, mga madre niyo sumasama sa mga pakakaliwa? Ano klase na? Ito ay labanan to, bad and good. Labanan to ng good and bad. Dalawa lang. Ang mabuti ang pinaglalaban na yun, para ikabuti ng buong bansa sa kasama mga kabayanan. Ano yun sa gobyerno ngayon? Talabak ang pagnanakaw. Talabak ang kanilang pang-aapi sa kapwa. Ano yung ginawa nila doon kay Kibuloy? Niransak nila yung kingdom ni Kibuloy. Bakit? Dahil lang sa may kaso si Kibuloy na binuhay ninyo, pinabuhay ninyo, dahil si Kibuloy ay kaalyansa ni supporter ni Duterte. Halatang-halata na kayo masyado to. Kaya iyon ang kinagalit namin mga mamamayan, father. Kung alam namin na kayo, galit din kayo sana Kaya lang, pinabayaan nyo na lang kami, parang ang mga supporter lang ng mga Duterte, yun na lang dito ang harap-harapan na lalaban sa mga Marcos at kayo mananahimik na lang. Halata na kayo masyado father. Di ba? Bias kayo masyado Paano ba, father? Apunan mo naman kami. Di ba? Mahirap kasi sa inyo pagdating sa pera kasi nanahimik na kayo No? Tinatawagan ko ang lahat dito ng mga denomination. Tandaan niyo po, Kristiyano tayong lahat. Tayong lahat ng mga Kristiyano dapat magkakaisa na tayo dito. Huwag niyong isipin na iba-iba ang relihiyon natin, hindi po. Denomination lang po yun. Nagkakaiba-iba lang po ang turo ng bawat pastor o bawat simbahan. Kasi po may kanya-kanya interest din yan di ba? Magbasa po kayo ng mga Biblia po para malaman niyo ang totoo. Hindi po ganun po. Ang mga Kristiyano po, ang mga Muslim, marami lang sa Muslim na nagka-Kristiyano. Ano man yung sa pinasukan nila, at least masaya tayo mga Kristiyano. Dapat, masaya tayo. Dahil kahit yung mga Muslim o mga Islam, mga ano man ang mga reliyon ng iba, mga Diyos, mga Hudyo, o ano dyan, may mga Chinese pa ngayon, naging Kristiyano Huwag din yung isipin na ibang reliyon po, no? Iglesia ni Cristo ka man, ang Iglesia ni Cristo ngayon, nalalaman na nila ngayon. Mas mabuti bang Iglesia ni Cristo no? Namulat sila na itong lahat ng mga ginagawa ngayon ng gobyerno ay hindi na tama. Kaya sila ngayon nakikiisa na ngayon sa mamamayan. Paano kayo? May tinatawag dyan Iglesia ng Diyos ni Soriano. Nanahimik kayo. Ano ba? Methodist, Presbyterian, Saksi ni Jehovah. Saksi kayo ni Jehovah, saksi kayo ng Diyos Tapos hindi nyo nakita yung anong mabuti itong masama. Ano sa tingin nyo sa gobyerno natin ngayon? Hindi kayo makikisali dito dahil sa ibang relihiyon kami dito. Hindi po. Andito po yung mga Muslim po dito, yung mga Islam po dito po. Galing po sa Mindanao yung iba. Alam niyo, tingnan nyo lang po, kinabukasan ng ating bansa. Wala po dito na kanya-kanyang relihiyon po. Mas majority po tayong mga Kristiyano kung tutuusin Kung isipin nyo kasi iniisip nyo kasi hindi ka na kayo magsimpatiya kay Kibuloy, hindi ka na magsimpatiya sa Iglesia ni Cristo kasi ibang relihiyon nila. Tingnan nyo po pag-isipin mabuti po. Hindi po ibang relihiyon nila po. Kristiyano din yung mga yun po. Kristiyano lahat yan. Kung yung mga Muslim nga, mga Islam, ang mga ano yan nakikisama dito Kayo pa rin mga Kristiyano. Diba? Kasi ang iniisip kasi nyo, ang turo nyo, na kayo lang ang tama. Yung iba mali. Hindi po. Kung nagkamali mo silang turo, kulang ganyan. Pero sigurado ko na walang itinuro ang mga pastor o kayo mga pari. Hindi naman siguro kayo nagturo, siguro na maglakaw kayo, pumatay ka ng tao, di ba? Hindi rin kayo siguro nagturo doon na pwede ka mangalunya ka kasi asawa ka na. Hindi rin siguro, di ba? Kasi huwag kang mangangalunya di ba? Sa 10 commandments yan May kulang lang turo sa inyo. Maraming may mga kulang ang turo. Pero sigurado ko, Kristiyano pa rin kayo kasi wala namang tayong tinuturo. Ang Biblia hindi naman natuturo ng masama Puro naman kabutihan ang tinuturo doon. Nasa tao na lang yan.
kung ano ang gusto nilang turo ang sundin nila. Kung yun ang natanggap nilang turo din sa kanilang simbahan, tanggapin nila, protestano pa rin kayo. Iglesia ni Cristo ka, Iglesia ng Diyos ka, kay OJ ka man kay ano doon, ha? Kung mayroon mang problema sa kanilang sikta, pananagutan po yun ang bumuno. Pananagutan po yun ang pastor. Kayo mga padre po, pananagutan nyo po ng malakihan pagdating doon sa paghuhukom. Alam nyo yun, nahukuman kayo ayon sa inyong mga gawa. Ngayon, kung iniisip nyo kasi na hindi kayo nakikisa, hindi kayo nakipagsimpatiya kay Kibuloy kasi sa Iglesia ni Cristo kasi ibang reliyon nila, mali po kayo po. Kristiyano po yung mga yan po, hindi po yan ibang reliyon. Nagkataon lang po na iba lang po ang turo nila sa sikta nila. Pero wala namang masama na ituturo nila doon. Bahala na ang Diyos ang mamusga sa atin kasi ayon sa Biblia, husgahan tayo ayon sa ating mga gawa. Hindi po dahil sa reliyon kung ano ba ang sikta. Depende sa ginagawa po natin. Tandaan po natin, ha? Manawagan po kami sa lahat ng mga Kristiyano po, huwag niyong isipin na iba't ibang reliyon po dito. Majority po sa ating mga Pilipino ay Kristiyano. So kung Kristiyano tayong lahat, alam natin ang masama at mabuti, dapat po nagkakaisa tayo sa pagkakataon na to. Kasi wala naman hangarin itong mga nandito na kung ang pamamalakad ng Di Marcos, tinuloy lang niya kung ano ang proyekto ni RRD, hindi po ito mangyari itong mga ganito po. Hindi po ito. Tapos sabihin nito isang congressman dyan na pipitsugin pa, na sipunin pa yung walang yang bata pa. Sino yung, hindi ko maano yung pangalan nitong natandaan ko itong gago na to, no? Na sinabi niya, kung hindi daw nag-ambisyon si Sara na maging presidente, hindi daw mangyayari itong mga ito. Pinaligtan mo pang gago kang congressman ka no? Pipitsugin ka pa, ngayon ka lang sumalang sa ano magkano pinasak sa inyo yung Tapalos-Los? Ilang milyon? 20 milyon? Balita ko, tumatanggap na kayo ng 20 milyon dyan kaya ganun na lang ang pusigin nyo na matanggal sa kasi yun ang plano ni Tapalos-Los na kailangan maalis ang mga Duterte sa larangan ng politiko para wala nang kalaban kayo mga Marcos sa Tapalos-Los para masulo na ninyo yung inyong posisyon hanggang sa wakas, hanggang sa tulad-tuluhan. Kawawa naman ang Pilipinas. At saka, huwag nyo isipin, na kung mangyari man yun, Marcos, titigil ang mga tao dito sa EDSA. Hindi titigil, Marcos, magkakamatayan man tayo lahat dito. Maraming desidido dito na mamatay man kahit wala kaming mga armas dito. Susugurin namin kayo sa Malacanang. Tandaan nyo yan. Hindi nyo hawak lahat ng mga polis. Then alam ko ang mga polis marunong tumanong ng utang na loob. Hindi katulad nyo, Marcos, na wala kayong utang na loob. Hindi kayo makaubaligtang kundi sa mga Duterte. Kailan pinlano ninyo, nakipag-alyansa kayo sa mga Duterte para makabalik kayo sa Malacanang. Ngayon makabalik na kayo sa Malacanang, kinalaban nyo mga Duterte kasi ang Duterte ang tinik sa inyo. Tama ba? Mali. Tama, di ba? Ngayon, ito nang nangyayari ngayon. Halata na masyado, yung nakapagsinungaling, parang sinungalingan, di ba? Una pa lang, binanatan ka agad ng PI ni Tapalos-Los, mga PI kayo, di ba? Hindi naman mga bubo ang mga tao na ngayon no? Ang mga tao ngayon ay dilat na at nalalaman na nila kung ano ang katotohanan, kung ano ang papatakbo ng gobyerno ngayon dahil sa dami ng social media, di ba? Ang mga mainstream na nanahimik, di ba? Halata naman di ba? Milyon ang binabayad yan sa network ninyo para hindi nyo kalabanin si Marcos. Kasi anong obvious di ba? Nung una kayo yung kung makamura kayo sa mga Marcos, kumurahin yung mga Marcos, ganun na lang, tapos ngayon nanahimik kayo. Di ba? Halata pera-pera lang ba? Tingnan nyo naman kinabukasan ng inyong mga anak. Sigurado ko may mga anak kayo, may mga apo na karamihan sa inyo. Ganito bang gobyerno ang gusto ninyo mangyayari pagdating natin sa in the coming future? Sana po tingnan nyo po ng mabuti, no? Hindi lang pera-pera. Okay lang yun, tatanggap kayo ng pera. Pero dapat, isipin nyo, ang iyong puso at yung kalooban sana, no, na against kayo ngayon sa ginagawa ng mga Marcos administration. Kaya nakita naman natin kung anong ginagawa nila, di ba? Hindi to labanan ng kanya-kanyang relihiyon Labanan to ng Kristiyano at saka taong bayan bilang Pilipino. Lahat dito nandito. May taga Mindanao, may taga Bisayan, may nandito, natutulog dito, buyat at saka gutom. Kung may malasakit talaga kayo sa mga tao, kaya kayo nandyan, nagluklo kayo dyan, kunyari para magsilbi sa mga tao. Kung totoo talaga kayo nagsilbi sa mga tao, tingnan to mga tao dito, ginugutom, ang pupuyat, para ilabas na yung sama ng loob sa iyo, Marcos.
kung ikaw ba Marcos ginawa mo lang yung pag sinabi mo na unit team. Hindi sana kayo nagkawatak-watak ng mga Duterte kung tinuloy mo lang ang mga Duterte. Kung wala lang ambisyon kayo na maratinig kayo sa Malacanang. Hindi talaga ganito. Walang ganito sana. Kung tuloy-tuloy baka mahalin pa kayo ng tao Marcos Walang problema yun kung manatili kayo dyan. Kung maganda ang ginagawa ninyo. Wala namang problema yun Kung nakita ng mga tao na, uy, ang galing ni Marcos pala ngayon Yung bil-bil ni Duterte, bil-bil-bil pa. More bil-bil pa. Nasaan yung more mo? Wala ka pa nga ginagawa kahit isang project May project ka na sa flood control palpak pa. Kalikasan na mismo na gusto sa inyo Nagmamayabang ka. Ang Diyos hindi natutulog. Binistok agad ang kasinungalingan mo, Marcos. Sinabi mo mayroon ka 500, magkano? 5,500 flood control. Nasaan? Kahit isa wala ka pinakita. Nabunggo sa barko yung isa. Yung isa binunggo ng barko. Ibig sabihin sa lahat na 5,500 na flood control, bilanggalas ng barko. Napakababaw ng mga dahilan mo. Alam mo, Marcos, halata ka na talaga Wala ka sa ayos Kung matino ka talaga, dapat magsalita ka sana. Tingnan mo na mabuti kung tumatama ba mga salita mo doon sa mga ginagawa mo. Walang tumatama sa mga ginagawa mo, mga sinasabi mo. Malayo sa katotohanan Ang maniwala lang sa inyo, ang kapwa mo bangag. Pag bangag din kasi, pwede mong bulahin. Pero yung mga tao matutino, nakatulad namin na dito ngayon, hindi nyo mapaniwala, lalo lang nagagalit sa iyo. Puro kasi nungaligin yung mga ginagawa ninyo 1,400,000 yun. 1.4 billion ang ginagastos ninyo araw-araw sa flood control. Nasaan yun? Kayo na nasa mga Congress, kayo na nagsama-sama dyan, nagsama-sama ng kapaluslos na 4 na komite. Wadcom kung tawagin. Wadcom kayo kung tawagin. Bakit hindi yung imbestigahan yun sa Marcos? Sinabi niya na may 5,500 na Bakit hindi bisa nasaan na yung sinasabi niya 5,500 na flood control? Bakit si Sara lang na sinisingil out ninyo? Halata kayo masyado Bias kayo 20 million ba? Ang sinalpak sa mata ninyo para manahimik kayo, para ganyan gagawin nyo kay Sara. Mayroong babae dyan na sino yung babae na na lintik yung asawa niya daw na nang rape tinago niya raw. Bakit hindi nyo imbestigahan yan? Bawal yan Congressman ng Batangas. Ay, congressman ng babae. Sino yung hayop na babae na yun, bumabalik ka ng bibig ko mo sa salita? Walang pinagkaiba sila ni Dilima Halatang-halata ka, Mrs. Sinungaling Bawal yung ginagawa mo na itatagong mo ikaw mismo. Aristuhin yung asawa mo, tinago mo. Ikaw mismo nagsasabi na tinago mo. Abogado ka pa naman. Bakit mo tinago? Hindi ba bawal yan? Magtago ka na isang kriminal? Kriminal yung asawa mo ng rape, di ba? Bakit tinago mo? Abogado ka pa naman. Mahal napakawalang hiya mo Lumabas mo sa bibig mo na ang asawa mo aristuhin tapos tinago mo. Ikaw mismo may sabi doon. Hindi ka nahiya. Abogada ka ba naman ako natuturingan? Kaya lang nasalpakan ka ng pera ni Tambaluslos. Kaya ganyan ka. Pinakaparan niyo ang mga mukha niyo lahat. Di ba? Kasi may pera ka. Pera lang Tama yung sinasabi sa Biblia For the love of money is the root of all evil. Yan ang sinasabi sa Biblia. Dahil sa pag-ibig niyo sa pera, yan na naging impisa ng inyong kasamaan. Kaya wala na kayo nakita mabuti. Ang mabuti, dinidikdik ninyo. Ang masama ang sinakampihan ninyo. Mga demonyo kayo lahat dyan sa Congress at saka, bilang na bilang lang dyan. Baka si Marcolita lang matino dyan yata, na lumalaban sa inyo. Nag-iisa lang. Hindi kayo nahiya. Kapal ang mga mukha ninyo. Mayroon kayo imbitahan ng mga resource person. Tapos pag hindi na gustuhan ang sagot, yes or no, yes or no. Pag mali ang sagot, iko-contempt ninyo. Ano kayo? Hello? Persekutor na ba kayo ngayon? Hindi ba mga lawmakers kayo? Di ba? In aid of legislation, gagawa kayo ng batas. Huwag kayong humusga. Kasi nakalagay sa Bill of Rights natin na any accused person presume innocent, otherwise he is proven guilty beyond reasonable doubt. Na ano ba? Napatunayan na ba si Kibuloy? Wala ba iniinabot sa korte? Pinaaristo ninyo. Halata masyado yung ginagawa ninyo. Halata masyado, Marcos. Mas matindi pa sa martial yung ginagawa mo. Hindi ka nag-declare ng martial pero mayroong silent martial yung ginagawa nyo Matindi yung ginagawa mo, Marcos. Dapat, Marcos, mag-resign ka na lang.
Mayroon ka ba bang kunting... Mayroon ka ba bang kahihiyan? Ha? Kahit kunti lang, Marcos. Bebem. Kahit kunting kahiyan lang, bumaba ka na para hindi kayo tuluyang malunod sa kulunay sa kahiyan.